أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. So inshallah ta'ala, mga kapatid natin sa Islam, nandito na tayo sa continuation sa part 2 ng sira ni Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nag-ending tayo kung paano ang pagmamahal ng mga sahabi ang kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ngayon iko-continue natin ang simula kay Propeta Muhammad doon sa kanyang apo na si Abraham, kung saan iniwan ni Abraham sa utos ni Allah Ta'ala ang kanyang asawa si Hajara at Ismail sa Makkah, kung saan dyan na ngayon ang alam natin sa lahat yung ma'lum ang Makkah Mukarramah. So naghahanap ang first na mga tao nakadating doon nang tumakbo si Hajara, itong lola natin. Takbo siya ng 7 say from Safa into Marwa, hanggang sa lumabas ang bukal sa paanan ng paa ni Ismail. Nandun si Gabriel kung saan lumabas ang Zamzam. At doon nakita ng Jurhum dahil pabalik-balik sila doon. Dahil walang tubig, naghahanap sila ng tubig at doon nakita nila mayroon nang tubig. Na mayroon ng tubig, ibig sabihin doon yun ng way of life nila dahil mabubuhay na sila kung mayroon ng wala na silang problema. So nakita nila, hawak ni Hajara, tapos nakiusap sila kay Hajara kung pwede sana tumira sila doon at inalaw naman sila ng ating asawa ni Abraham, si Hajara, na tumira sila doon. Yun mga kapatid sa Islam. So ang umpisa noon ay yung mga taga-Jurhum. Ang taga-Jurhum ay dalawang events ang nag-happen sa kanila, kasi ang first, ang taga-Yaman, first na sira sila sa time na yon. Ito tinatawag na yung tinatawag natin na first Arab dati sa time ni na yung Samud, yung Hud. Sa time nila nasira na sila, na-distract na sila, dinistract na sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sinabi ni Allah ta'ala, siru fil ardi thumma andaru kayfa kana akibatul mukaddibin. Travel in the land and see what was the end of those who rejected faith. So inutusan tayo ni Allah Ta'ala to travel in the land. Hindi para mag-selfie, para mag-reflect, mag-ponder ano ang ginawa ni Allah sa mga nauna sa atin, kung paano sila sinira ni Allah dahil matigas ang kanilang ulo, ayaw nila makinig sa mga propeta, katulad ng people of Ad, napakalaking tao nila, kung saan giant sila, kasi si Adam si Tuna dira, 60 cubit. Ang cubit kasi ito ay ganito bain al-mirfaq wal-wusta. Hadihil mirfaq wal-musta. 60 ganyan, cubit, si Adam. Ganun siya kalaki. So nabutan pa to ang mga laki niya, paunti-unti na paiksi, hanggang sa time ni Nahud, ang lakas ng mga tao that time, Akisha. Nakita niyo yung Akisha? Binubuhat lang ng isang kamay. Naggagawa sila ng bahay sa bundok, pinagtitripan lang nila. Nang tinawag sila sa tauhid, sa kaisahan ni Allah, anong sabi nila? Man ashadda minna quwwah. Sinong mas malakas sa amin? So sabi ni Allah, nakalimutan nila mas malakas ako sa kanila. So pinadalan sila ng Allah Ta'ala ng parang tornado na 9 days hindi umalis sa kanila. Biruin mong tornado, seconds lang dadaan yan sa'yo. Total destruction na mangyayari. Diba? Pero ito, 9 days ang tornado, hindi umalis. Kaputol-putol ang ulo nila. So alhamdulillah, ito ay para mag-reflect. Inutusan tayo mag-travel in the land to reflect. Kaya lahat anong nangyayari sa atin ngayon ito ay para mag-ponder tayo sa creation ni Allah, para tanungin natin ang sarili natin, ano ba nang gawa nating kasalanan, bakit natin tinatamasa yung mga ganito, para magbago tayo. Hindi yung pagkatapos ng ganito babalik na naman tayo sa gawain natin dati, maksiyat dito, maksiyat doon, ganyan, gimmick dito, gimmick doon, beer house dito, ilaw-ilaw dito, ilaw-ilaw, disco dito, disco doon. Subhanallah. Talagang ang hindi believer, wala silang kaalam-alam. May pa-drilling pa tayo. Hindi makukuha yan sa drilling. Oo, walang problema, yung precaution Pero hindi makukuha sa drilling. Ang makakaalis lang dyan pag tayo ay tumigil sa mga gawain, lalo na ang pagsamba ng maliban kay Allah. Itigil natin yan at dyan kakaawaan tayo ni Allah Ta'ala at makakapasa tayo sa test na to. Hindi lang dito sa mundo, lalo na pag namatay tayo sa hereafter. Yun ang hadaf natin, ang eternal goal natin, objective natin. Alhamdulillah. So, yung tinatawag yung second ng taga-Yaman, ito yung tinatawag second destruction sa kanila, yung as-saba,
Ito yung Sheba. Sa Quran, meron Surah As-Saba, chapter 34. Ito yung mga dam. Dinistract sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Ay, yung first pala, yun yung mga dam. Yung second, ito distraction sa kanila, yung mga nangyayari. The advent after ni Jesus Christ alayhi salatu wassalam. So, naghahanap tong mga, kasi maalum naman sa atin na hindi ko na, alam kung nakwento ko sa inyo, story ko sa inyo, yung story ng Boy and the King, kung saan pinersecute sila. Saan yun? Sa Yaman. Okay? Yung mga tunay na Nasarani. Yung mga Nasarani na supporter ni Jesus Christ, who follow Jesus Christ strictly. Hindi nagpa-follow sa mga saint, hindi according to, but nagpa-follow kay Jesus Christ strictly. Kay Jesus Christ, worshiping one God, ang tawag sa kanila al-muwahhidun. They are monotheists, belief to worship only one God. So dahil naghahanap sila kung saan sila magkakatira sila. So nagkalat-kalat ng mga Jews that time yun, napunta sa Madina, yung iba napunta sa ibang lugar, pero yung iba karamihan sa kanila doon nagtumira sa Madina at naghahantay. Inshallah matatakil din natin yan dito sa sira ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung bakit mayroong mga Jews sa Madina, anong connection? Sino hinahantay nila? Okay. So yun ang nangyari. Dahil naghahanap ito mga Jurhum ng matitirahan, nakita nila hovering the air itong mga ibon. So nakita nila may alamat dito ng tubig. So dumaan sila at nakita nila doon si Higar, at nakuusap sila kung saan pwede sila tumira doon. Hanggang pinatira sila. Sabi ni Propeta Muhammad, wa'amaqu fi qalbiha tuhibbu al-unsa wal inas. Gustong-gusto ni Hagar na may makasama siyang tumira doon. Kasi ang tao no man is an island. Ito mo buhay mag-isa. Kailangan natin mayroon to live as in community. So yun. Hanggang nandun na ang mga Jurhum. So ang nangyari doon ay ang tagal ng Jurhum naging leader doon sa Makkah ay almost 1,000 years mahigit. Okay? 1,000 years, almost 2,000 years mahigit kasi 21 centuries tumagal sila. So nangyari, ang Hijabiyya, ang rights ng mga religious rights, dito pa rin sa lane ni Ishmael. Pero yung mga Jurhum na to, doon na nag-aral si Ishmael ng Arabic. Kasi Musta'arab, ibig sabihin pag Musta'arab ka, ikaw ay ang origin mo, hindi ka Arabo. Nag-aral ka, hindi ka Ari ba? Pero ikaw ay Musta'arab, nag-aral ka ng Arabic. Okay. So si Ishmael nag-aral sa ng Arabic hanggang sa ganun nangyari. Okay. Nang magtagal ng Jurhum doon, tumagal ang Jurhum sa Makkah, 2,000 years mahigit, ang ginawa nila ay naging corruptors sila. Okay? Nag-corrupt sila doon sa area na yun. So hanggang sa mayroon ng tumira dyan sa Hijaz, malapit sa Makkah, itong mga tinatawag na Quza'a. Itong mga family ng Quza'a. Kung saan nag-revolt itong mga Quza'a, tinulungan sila ng Quraysh na family ni Propeta Muhammad, silang hawak ng religious ceremonies na hanggang napatalsik nila ang mga Jurhum. So anong ginawa ng Jurhum? Sa pangunguna ng leader nila si Amr bin Qusay bin Kilab. Si Qusay bin Kilab siya ang leader ng Jurhum kung saan nang bata pa siya pinaaral siya ng namatay ng kanyang tatay. Doon siyang lumaki halos sa Syria. Nang lumaki siya, palaki na sa sinabi sa kanya kasi ang nanay niya nag-asawa ulit. Tapos dinala sila sa Syria ng tatay-tatay niya. Hanggang lumaki na siya, nagkaisip na siya, nang lumaki siya, bumalik na siya sa Makkah kung saan doon na na-develop ang kanyang knowledge. Hanggang sa nakita niya yung pagkakorrupt ng Jurhum, hanggang sa nag-revolt sila, tinulungan siya ng Quraysh, family ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itong Quraysh, kinuha sila from Kinana. Yung Kinana, ito sa family kung saan lumabas sa to sa mga anak ni Ishmael. Okay? Kay Nabit or Kokaidor. Okay. So yun ang nangyari. Nang nakipaglaban na sila ganon, ang leader nila si Qusay bin Kilab, hanggang si Qusay bin Kilab ay natalo nila yung mga Jurhum. So ginawa ng mga Jurhum kapatid sa Islam, nang natalo sila, dalawang kanilang ginawa. Okay? Dalawa ang kanilang ginawa. Ang ginawa nila ay first, tinago nila yung Zamzam, tinakpan nilang Zamzam para wala ng tubig at kinuha nila yung treasure sa Kaaba. Okay. Yung mga treasure na nakatago dati doon, kinuha nila. So, nang time na ni Qusay bin Kilab, napunta na sa kanyang Hijabiyya, napunta na sa kanyang Sikaya, yung magpapainom ka ng tubig sa mga pilgrims kasi malaking karangalan yun kasi yun ang center ng Makkah, religious, okay? Spiritual. Kasi ang Makkah na yan, ginawa ni Allah Ta'ala to worship only one God. Okay? So, yun ang nangyari. Hanggang nang namatay na si Qusay bin Kilab, okay? Ang pinagkatiwala ni Qusay bin Kilab, kasi ang tunay ng pangalan
ang pinagkatiwala ni Qusay bin Kilab sa kanyang anak ang pamamahala ng si Abdul Manap. Tapos si Abdul Manap naman ay meron siyang anak na tinatawag na si Amar. Itong pangalan niya ay Hashim. Okay, si Abdul Manap, anak ni Qusay bin Kilab, ang kanyang anak naman ay ang tawag si Hashim. Si Hashim ay siya yung lolo ni Propeta Muhammad sa tuhod. Okay, siya yung si Hashim. Bakit siya pinangalan Hashim? Kasi ang pangalan niya kapatid talaga ay Amar. Amar. Ba't siya pinangalan Hashim? Kasi ang ginawa kasi ni Qusay bin Kilab dati, pag may mga pilgrims, ang ginagawa niya ay pinapainom nila kasi, di ba, pinapainom yung mga pilgrims, pinapakain mo. So, meron silang dishes na talagang common sa mga pilgrims, di ba? Itinatawag mudifud duyuf. Ito yung paano ka magipag-entertain sa mga duyufur rahman. Ito mga bisita ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, ang nangyari, ang ginawa ni Hashim, nag-invent siya. Nag-ibtida siya. Gumawa siya nag-invention siya ng bagong pagkain. Kumbaga, yung dating pagkain na soup ang ginagawa nila para maraming makakain. Ang ginawa niya, nilagyan niya ang soup ng bread. So, nag-innovate siya ng pagkain, nilagyan niya ng bread, nag-crush siya ng bread. Ang crushing bread, tinatawag sa Arabic, hashama. Hashama. Pag sinabing hashama, ang fa'il doon, ang doer, ang tawag doon, hashimun. So, tinawag siya hashama. Hasham al-khubsa. So, krinash niyang bread. So, doon nakuha niyang kunya, nickname niya ay Hashim. Ito yung tinatawag na Bani Hashim sa family ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, itong si Hashim, ang ginawa niya, nag-trading siya papunta sa Palestine. Pagdating niya sa Gaza, namatay siya. Pero before siya dumating sa Gaza, nakadaan siya sa Madina, nakaasawa siya sa Madina. Okay, nakasa sa Madina, ilang buwan siya sa Madina hanggang nabuntis ang kanyang asawa sa Madina. At tumuloy siya, nag-business siya papunta sa Gaza. Diyan sa Gaza, sa Palestine, yung parating binobombahan ng mga Jews. Kasi alam ng mga Jews, one of the holy place yan. Kasi mga Jews, yan ang ginagawa nila. They want to kill Muslim. Gusto nila patayin. Kasi yung hinantay ng mga Jews ngayon ay sino? Si Dajjal. Yung Antichrist. Lahat ng mga prediction na sinabi ni Propeta Muhammad, ginagawa na ngayon ng mga Jews. Nagtanim na sila ng Shajaratul Yahud, Shajaratul Garkad, yung kahoy na kung saan doon sila magtatago pagdating ni Jesus. Hindi sila susumbungin ng kahoy. Kasi every kahoy magtatago sila sa likod at bato, sasabihin ng kahoy, kahoy, nandito ang mga Jews sa likod ko. Girahin nyo sila. Pero itong mga kahoy na tinatanim nila, hindi magsasabi sa kanila kung saan sila magtatago. At that time, kung mamatay na si Dajjal, yung Antichrist. Ito yung pinakamalaking biggest sign ng Yawm al-Qiyamah before papasok ng Yawm al-Qiyamah, yung pagdating ni Jesus at dahil dumating na rin si Antichrist, si Dajjal. One eye, Cyclops. Alhamdulillah. So, itong Gaza na to, namatay siya doon sa Gaza at naiman niyang anak na doon. So, yung kapatid niya, ang kapatid ni Hashim, sino? Si Muttalib. Okay, si Muttalib, ang kapatid ni Hashim, yun ang naging lolo ni Propeta sa tuhod. Okay, si Muttalib. So, itong si Muttalib, pumunta siya ng Madina, kinuha niya yung kapatid niya, rights ng anak ng kanyang kapatid na si Hashim. Nang una, ayaw ng mga relatives ng mga babae at saka yung nanay, dali ng anak ni Hashim dahil siyempre anak nila, ayaw niya eh. So sabi niya, pinakausapan niya, itong bata na to, nang pinanganak kasing bata na to, ang pangalan niya Shayba. Ba't sa pinangalan Shayba? Ang Shayba kasi ay mayroon kang gray hair. Okay, may gray ka. Kaya sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang aya ni Allah Ta'ala, sabi ni Allah Ta'ala, fastakim ya Muhammad, maging istikama, tumayo ka Muhammad sa fastakim bima umirt. Sabi ni Allah Ta'ala, ya Muhammad, tumayo ka, maging straight ka sa inutos sa'yo ni Allah Ta'ala. Ang sabi ni Propeta Muhammad, Shayyabatni Hud. Shayyabatni Suratul Hud. Sabi ni Propeta Muhammad, naging gray ang hair, almost maging gray ang hair ko sa Surah Hud. Kasi bakit? Napakahirap ng istikama eh. Yung tatayo ka, madali ang maniwala. Pero ang magtatayo ka, magiging believer ka at straight ka, magiging follower ka ni Allah Ta'ala, masusunod ka kay Allah Ta'ala at iiwas ka sa mga kasalanan, gagawin mong pinag-utos ni Allah, napakahirap yung hanggang buhay ka, ang dami mong test dadaanan, yun ang pinakamahirap na dadaanan mo. So sabi ni Propeta Muhammad, by basis ng tao talagang nahihirapan, hindi naman tayo perfecto, sabi ni Propeta Muhammad, Shayyabatni Suratul Hud, almost maging gray ang hair ko nang sinabi ni Allah, ya Muhammad, maging straight ka sa path ni Allah hanggang mamatay ka, anong inutos sa'yo ni Allah Ta'ala.
So, ang pangalan niya ay Sheba. Mayroon siya kasi nang pinanganak siya, mayroong mga gray hair sa buhok niya. So, nang kinuha siya, nang dinala siya ng kanyang uncle na si Muttalib sa Makkah, kasi uso na that time ang mga slavery, yung slave, nagbibili ka ng slave, uso that time. So, nang dinala siya sa Makkah, nakita ng mga tao, ang akala nila si Muttalib nakabili ng slave. So, tinawag siya Abdul Muttalib. Okay? Si Abdul Muttalib, siya na ngayon ang lolo ni Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Okay? Siya ang tatay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Abdul Muttalib. So, yun ang nangyari. Pinangalan siya Abdul Muttalib. Okay. So, dito makikita mo, pinangalan siya na Abdul Muttalib. So, sa time ni Abdul Muttalib, dalawang nag-happen sa kanya. Okay. Dalawang nag-happen kay Abdul Muttalib. Nang una, dahil nakatago na, ilang taon na, kasing Khuzaa, naging leader sila, 200 years mahigit, almost 300 eh. So, yung Jurhum, 2,000 years mahigit. So, tagal na, almost 300 years na mahigit ang nakatago yung Zamzam. Ito yung bukal ng Zamzam kung saan, mashallah, napakasarap ng Zamzam. Hindi nauubos ang tubig. Sa Saudi, kulang tubig. Pag naliligo sa Saudi, mahirap ang tubig sa Saudi. Nire-refine ng dagat para maligo ka lang. Pero itong Zamzam, subhanallah, hindi maubos-ubos. Nilagyan pa ng tunnel, tubo papunta sa Madina. Subhanallah, napakasarap ng Zamzam. At na-discover ng mga scientists, itong Zamzam gamot sa mga sakit, ano-anong klaseng sakit. At subhanallah, ang daming baraka ng Zamzam. Napakasarap na tubig. Yun ay baraka. Sa time ni Ismail, hanggang ngayon hindi nauubos. Baraka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na, sa loob ng dream ni Abdul Muttalib, may narinig siyang boses. Ang sabi sa kanya, for Tayyiba. Magdig ka ng Tayyiba. Ng Tayyib. Kasi, maganda. Tayyib. Ito'y fine, maganda, Tayyib. Sabi niya, Tayyiba. So, nawala na naman ang boses sa dream. Natulog siya. So, pag kinabukasan, sabi niya, ano kaya yung dream na yon? Tapos, natulog siya ulit. Ang next night, mayroon na naman siya narinig na dream. Sabi sa kanya, for Barra. For Barra. Sabi niya, dig the precious. Malbarra. Anong precious? So, hindi niya alam. Bakit ganun? So, walang sign. Ito mga sign na sinabi siya. Nang third night nag-dream siya, ang sabi sa kanya, for Zamzam. Sabi niya, dig Zamzam. As Zamzam, sabi niya, mas Zamzam. Anong Zamzam? Sumagot ang boses. Sabi niya, Zamzam, la tafna wa la tudam. Taski hajij al-a'dam. Bain al-rawthi wa dham inda karyatin namal inda nukrati ghurabi a'zam. Yun ang sabi sa dream sa. Parang decoded ang binigay sa kanya. Parang code. Sabi sa kanya, Zamzam la tafni wala tudam. Itong Zamzam hindi na maubos-ubos. Subhanallah, continuing flowing ng tubig niya. Napakano, taski hajijal a'zam. Ito ay pagpainom sa mga crowded na hajijo. Itong hujjaj, mga pilgrims. Biruin mo, di ba? Every year, ang pilgrims, 6 million, 5 million, 6 million nakakainom ng Zamzam. Subhanallah. Di ba? Bain ar-rawthi wa dham. Makikita mo, sabi niya itong Zamzam na to, kung saan, di ba, tinabunan, may symbol siya doon sa taas ng, mayroon ka makikita na animal dung at blood ng animal. Kung saan kasi kinakatay ang animal, sinasacrifice that time. So, pag sinacrifice, nalabas ang animal dung at saka yung dugo niya. Doon sa dugo na yon, may animal dung. Doon makikita mo ang nest ng ants. Mayroon ants nest at doon mo makita mayroon doon isa, ghurab. Anong ghurab? Ay, ito yung crow. Mayroon ka makita, crow a'zam. Pag sinasing ghurabul a'zam, white-legged crow, white-legged. Ibig sabihin, mayroon siyang white sa paa. So, nung una, hindi alam ni Abdul Muttalib ano bang ibig sabihin nito. So, hindi niya alam ano bang ibig sabihin nito. So, nag-wonder siya, paano ba to? So, ang nangyari nun, dahil hindi niya alam, nang dumakad siya, siyempre nakita niya, di ba? Bago inalay itong mga, kasi that time, ang dami ng idol sa Makkah eh. Kasi sa time ni Abraham, ang Makkah talaga, solely to worship only one God eh. Bawal ang idolatry. Here comes ang idolatry. Before nang dumating nga si Propeta Muhammad, 360 gods sa idolatry. May nakuha si Manap, nakuha si Uzza sa ibang lugar, nagdinala naman ni Amr bin Luhay, si Hubal from Syria, di ba? So, anong nangyari? Nung tagal na yon, nakita ni Abdul Muttalib, tapos ng pinag-alayan ng camel, nakita niya yung camel, dead camel, nakita niya, meron
animal dung at may nakita siyang dugo, tapos nakita niya yung nest ng ants at nakita niya rin ang white-legged na crow. So sabi niya, ito nga yung nasa dream ko, may symbol. So ang ginawa niya, dali-dali siya, kinuha niyang anak na si Al-Harith. Si Harith ang anak niya, isa lang anak niya that time, hinukay nila. Sabi ng tao, anong ginagawa mo? Masya, ano kuma? Bakit kayo ano bang problema niyo? Ba't kayo nagdidig? Sa akin, hindi nagsasalita si Abdul Muttalib. Dig siya ng dig. Dig siya ng dig. Hindi siya nagsasalita. Habang tinatawag siya ng mata, ano ba ginagawa niya? Ba't kayo hindi tigil-tigil? Dig siya ng dig. Hindi siya tumitigil. Dig siya ng dig. Hanggang sa pagdig niya, lumabas na ang Zamzam. Allahu Akbar. Nang lumabas ang Zamzam, nagkagulo sila. Sabi ng iba, ay, yung Zamzam, yan ang Zamzam ng ating apo, si Ismail. Tayo lahat ay descendant ni Ismail. So, dapat sa atin yan lahat. Sabi ni Abdul Muttalib, hindi. Sa akin lang to. Kasi ako ang binigyan ng panaginip, binigay sa akin sign. So, nagkaroon ng debate. Almost mag-away sila, magkagulo sila. Ang problema, hindi naman kaya lumaban ni Abdul Muttalib dahil isa lang anak niya, 'di ba? So, walang nangyari. Hanggang sa ang debate nila nagkainitan, sabi ng isa sa kanila, wag na kayo mag-away. Ito lang gagawin natin. Meron na kasi dati kasi mga kapatid, pag mayroon silang problema, kasi dati pag wala pang mga prophet ang mga jahiliya, ignorance, pag may problema sila, saan ba sila nagko-consult? Pupunta sila sa kahin, sa fortune teller para i-refer ang mga kanilang kaso or pupunta sila sa magician. So, sa witch, usually pupunta sila sa mga kahin. So, sabi niya, punta kayo sa kahina. Itong babae na to, siya ay mashura na kahina, sikat na kahina. Doon tayo, i-end up natin ang debate kung kanino talaga yung Zamzam. So, ang nangyari, na nakita nila, pupunta nila sana ng babae, ang problema itong kahina, wala siya doon sa bahay. Mayroon nagsabi na siya ay pumunta sa Syria. Mayroon lumipat na siya sa Syria. So, nangyayari, sabi ng mga to, yung mga kudaman ng Quraysh, kailangan natin habulin siya sa Syria. So, sumama si Abdul Muttalib at yung iba na kumukontra sa kanya. So, sabi niya, puntahan natin siya sa Syria. So, nang pinuntahan siya sa Syria, ang layo kayo ng Syria sa Makkah. So, sa daanan sila, mga kapatid, naubusan sila ng tubig. Nang naubusan sila ng tubig, wala na silang mainom, halos mamatay na sila. Hanggang sinabi ni Abdul Muttalib, sabi niya sa mga kasama niya, ganito na lang gawin natin. Magkakaroon na lang tayo ng mercy each other sa ating dito. Ang gagawin lang natin dahil 10 tayo ngayon, magdidig na lang tayo ng grave. Sinong mamatay, ididigan ng grave. Every may mamatay sa atin, dahil wala ng tubig, mamatay na tayo, idig na ng grave. So, gano'n na lang. Tapos, isa lang hindi malilibing, lahat ng siya malilibing. So, yung ginawa nila, nag-open na sila ng grave, nagdig na sila. Habang nag-aantay na sila sa loob ng grave, nakahiga na sila, sino ang ending nila. Anong nangyari? Biglang tumayo si Abdul Muttalib, sabi niya, bakit tayo magdi-despair? Bakit tayo titigil? Di ba hindi ganito ang tawakkal Bakit tayo agad susurrender? Kailangan natin hahanapin ng tubig. So, naghanap sila ng tubig. Gumawa siya ng paraan, naghanap sila ng tubig. So, ang ginawa ni Abdul Muttalib, nag-search siya ng tubig, naghanap siya ng tubig, nang nakahanap siya ng tubig, alhamdulillah, nang nakita niya ang tubig, naglibot siya, nakakita siya ng tubig, doon na-realize ng mga kasama niya, sa kanya nga talaga ang Zamzam, dahil kung di dahil sa kanya, mamamatay na sila, wala silang mainom ng tubig. So sinabi sa kanya ng mga kasama niya, ngayon surrender na kami sa iyo ng Zamzam, dahil hindi na tayo tutuloy ng Syria. Kahit ngayon mamamatay na tayo, hindi namin nahanap ang tubig, bagkus ikaw pa rin ang nakahanap ng tubig. So ito ay sign galing kay Allah na nga sa iyo nga talaga ang tubig na binigay ni Allah. So bumalik sila sa Makkah na nabigay ng authority ng tubig kay Abdul Muttalib. Hanggang sabi niya kay Allah talaga, ya Allah, kung bibigyan mo ko ng anak na 10, isa iaalay ko sa iyo. So, naging anak niya na lalaki ay 10. Kasama na doon ang tatay ni Propeta Muhammad, si Abdullah, kasama na ron si Abdul Muttalib, kasama na ron si Abu Talib, kasama si Hamza bin Abdul Muttalib. Ito yung mga anak niya, kasama si Abu Lahab, mga kapatid. Yung iba naging believer, yung iba naging disbeliever kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, nang naging 10 ang anak niya. Kasi sa Arabo kasi meron tayong tradition katulad din sa Tausug o sa ibang tradition. Kumbaga pag marami ka kasing anak, usbah, kung sa gera, mahirap kang galawin. Marami kang supporters. Pwede ka makipaggera. Kung sa basketball, may anak ka 12,
na lalaki, pwede ka na pangliga, di ba? Wala nang problema, lakas mo. So parang walis yan, di ba? Pag isang walis, pwede ka madali kang baliin, pero pag malaki ang walis, marami, mahirap kang buwagin. So kasi nasabi niya yun that time, yung gusto magkakaroon ng away, ang anak niya that time si Al-Harith lamang. So sabi niya, wala eh. Kung lalaban ako, mahirapan ako. So kung anak ko sana ay 10, kaya makakalaban kami ng malakas, marami. So ang nangyari, dahil binigyan na siya ng Allah ng anak 10, kailangan niya alay isa. O ialay niya naman ng isa. So marami nag-oppose sa kanya. Una sabi ni Hamza, sabi niya, huwag mong gawin. Huwag mong gawin niyang patayin ang kapatid namin o aking ama. Pag gano'n, sabi niya, hanggang may nag-consult siya, tapos sinabi sa kanya, hindi, pumunta tayo ng kahin. Kasi yung mga lolo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talagang hindi nila pa naabutan ng Islam. Namulat sa kanila ang reliyon ng mga forefather, yung mga tinuro ni Amr bin Luhay, hindi yung tinuro ni Abraham at saka Ismail. Kasi nga, doon pa sa pagdating ni Propeta Muhammad, ibabalik yun. Kasi nga, nakita mo yung gap ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at saka ni Jesus, 600 years mahigit. So within Jesus Christ, lampas na kay Jesus, matagal, almost ilang hundred years, ilang hundred years ang Islam ang nasa dilim ang Makkah. 'Di ba? Sa pagsamba ng mga Diyos-Diyosan. Here comes, dumating si Propeta Muhammad, ni-revive sa kanila, siya ay mujaddid, ibalik sila sa sa religion ng kanilang forefather na si Abraham at saka Ismail. Itong katuruan na to, ito rin ang katuruan ng lahat ng propeta, ang pagsamba sa nag-iisang Diyos. Wala nang ibang Diyos kundi ang Allah, tagapaglikha ng langit at saka lupa. Yun naman ang role ng mga prophet eh. Every time na mamatay ang prophet, lumalakas ang shaitan, nakukurap ang tao, 1,000 years, magpapalabas uli si Allah ng prophet, magre-revive na naman. Katulad, di ba, kay Moses, nang nawala na naman ng turo ng Taurat, bumalik na naman si Jesus to revive the Torah at binigyan sila ng good news ng Injil. Di ba? So every time na mayroon dumarating para mag-revive. So ngayon, dumating si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi ng nakasabi sa kay Abdul Muttalib, huwag kang madali, bagkos mag-consult tayo sa kahin. So nang punta sila sa kahin, fortune teller, sabi ng fortune teller, ganito na lang gawin natin para hindi mo masacrifice ang anak mo. Magkano ba ang binibigay nyo pag mayroong kamatayan na mamatay sa inyo? Magkano ninyo ransom? Sabi niya, 10 camels. Okay, sabi niya. Ganito sabi ng kahin. Every time mag-draw lots, kasi sinesettle nila into drawing lots. Yung Al-Qur'ah. Ang Al-Qur'ah ay drawing lots. Ganito ang gagawin natin. Every time mag-draw ka ng lots, pag lalabas ang pangalan ni Abdullah, si Abdullah ang tatay ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya sabi ni Prophet Muhammad, ako ay anak ng dalawang muntik ng makatay for the sake of Allah. Sinong una? Si Ismail. Siya ang buntik na sacrifice ni Abraham na inutos ni Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Yung pangalawa, ang kanyang tatay na talaga, si Abdullah. Ngayon, every time na pag gano'n, lumalabas ang pangalan ni Abdullah, nire-ransom ni Abdul Muttalib ng 110 camels. 10 times paulit-ulit lumalabas ang pangalan ni Abdullah hanggang 11 times nang draw sila ng lots, ang lumabas na ang camel, tumuro na sa camel, hindi na sa kay Abdullah. So doon, sinacrifice ni Abdul Muttalib 100 camels para lang hindi mapatay ang kanyang anak na si Abdullah. So inshallah subhanahu wa ta'ala mga kapatid, dito na tayo sa introduction ng sira ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Next na yon, sa part 3, doon tayo sa religious background ng Makkah before dumating ang Islam to revive ng turo ng lahat ng propeta, ang kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.